sama-sama tayong magiging karakli. Malapit na matapos ang Fire Prevention Month pero kabi-kabila pa rin ang mga insidente ng sunog. Sa Caloocan, sumiklab ang sunog malapit sa isang paaralan. Ating saksihan. Malaki na to! Nagputukan ang ilang kawan ng kuryente habang lumalagablab ang apoy sa Barangay 48 sa Maynila. Dakong alas 2:30 ng hapon nagsimula ang sunog na tumupok sa 10 bahay. Walang nasawi o nasugatan. Pasado alas 8 naman kaninang umaga, dali-daling lumikas ang mga estudyante ng bagong silang high school sa North Caloocan. Kasagsagan ng kanilang klase. Sumiklab ang sunog sa mga bahay sa tabi ng paaralan. Tulong-tulong ang mga residente sa pag-apula. Agad ding rumisponde ang mga bumbero pero masikip ang daan papunta sa lugar. Kaya sa eskwelahan pumesto ang mga fire truck. Maraming balon here sa places namin. So sabi ko magtulong-tulong na po para iangat yung water. Para at least po maagapan yun dito kasi kakalat na po talaga siya. Kasama si 50 pamilyang nasunugan ang estudyanteng si Maria. Di niya tunay na pangalan na siyang kumuha ng video ng paglikas. Ayon sa VFP Caloocan, inabot ng higit 1 oras bago idineklarang fire under control ang sunog. 30 bahay ang natupok at 5 residente ang napaulat na nasugatan. Kasama rito ang babaeng nalapnos ang balat. Iniimbestigahan pa po yung pinagmulan ng sunog ayon sa ating mga witness, electrical po, possibly sa electrical, pero kuha pa po namin yan, bina-verify pa po namin. Sa evacuation center muna tumutuloy ang mga nawalan ng tirahan. Natanong naman mula sa bahagi ng Essex ang makapal na usok na nagmula sa likod ng isang gusali sa Binyan, Laguna. Pasado alas 12 ng tanghali tinawag ang sunog sa BFP. Ayon sa Binyan CDRRMO, grass fire ang sumiklab at agad namang naapula. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Asahan ng lalo pang iinit sa mga susunod na araw, ngayong opisyal na pumasok ang panahon ng tag-init. Pero ayon sa Pag-asa, hindi ibig sabihin nito na wala ng mga pag-ulan. Saksi, si Mark Salazar. Amihan is out. Tag-init is in. Opisyal lang inanunsyo ng Pag-asa, tapos na ang northeast monsoon at simula na ng dry season o tag-init. Sa ngayon, tuluyan nang nawawala o humihina yung ating northeast monsoon or amihan. So, nakatutok na po yung tinatawag na reeds of high pressure area. Possible po yung magkakaroon tayo ng mga matataas na temperatura at magiging maalinsangan na ang ating mararamdaman. Mainit na pero asahang sa huling bahagi ng Abril hanggang unang kalahati ng Mayo ay aabot sa 48 to 50 degrees Celsius ang damang init. Ang good news, hindi inaasahan ng Pag-asa na aabot ito sa tindi ng init nung nakaraang taon kung kailan may El Nino. Sa forecast ng Pag-asa para bukas, 6 na lugar ang posibleng pumalo sa Danger Level Heat Index. Pinakamataas ang 47 degrees Celsius sa Dagupan City, na danger level na rin ang heat index nitong mga nakaraang araw. Sa sobrang init sa isang paaralan sa Calasiao, Pangasinan, hindi kaya ng 4 lang na bentilador ang isang classroom. Pero ayon sa pamunuan ng paaralan, kailangang limitahan ang paggamit ng kuryente dahil hindi kaya ng kanilang transformer. Class shifting ang ginagawa nila ngayon para makatipid. Kailangan naming dagdagan yung transformer pala. Kailangan dagdagan namin ng amplifier. Naipaabot na raw ito sa division office. Tutulong din ang LGU para masolusyonan ang problema. Sa Metro Manila, extreme caution pa rin ang dapat pairalin dahil posibleng umabot ang heat index sa 38 to 40 degrees Celsius. Pero ang simula ng tag-init, hindi nangangahulugan na wala ng pag-ulan o sama ng panahon. Sa katunayan, patuloy na minomonitor ang low pressure area malapit sa Mindanao na ayon sa Pag-asa ay mababa naman ang tsansang maging bagyo. Pero magdudulot pa rin daw ito ng maulang panahon. Easterlies naman ang makakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mahigit 10 beses ang ibinaba ng presyo ng kada kilo ng kamatis sa Balintawak Market sa Quezon City. At sa Nueva Vizcaya naman, mahigit 2,000 kilo ng kamatis ang itinapon na lamang sa gilid ng kalsada. Saksi, si Jamie Santos.
Libo-libong kilo ng kamatis itinatapon na lang sa Nueva Vizcaya. Hindi raw kasi maibenta ang mahigit 2,000 kilo ng kamatis. Nasa 5 pesos kada kilo na lang daw kasi sa bentahan. Malaki raw ang pagkalugi ng magsasaka sa transportasyon, labor at gastusin sa taniman. Sa social media post ng magsasakang si Harris Bong Kalakal, makikitang itinatapon na lang ang mga kamatis sa gilid ng kalsada. Nakarating na raw ito sa Department of Agriculture at nakahanda silang tumulong. May pakiusap din sila sa mga magsasaka. May report na naman doon ang regional director namin na tulungan yung mga nagtatapon. Pero yun nga yung pakiusap namin, sana wag itapon. At dati pa na may kasunduan na yung probinsya ng Vizcaya at saka ng DA na pag may mga ganitong pagkakataon, i-report muna sa DA bago itapon. At doon din sa lokal na pamahalaan. Kasi sila yung malapit doon. Kasi pwede naman yung ibenta sa palengke, may iba pang pwedeng pagdalan. Instead na itapon. Sa Balintawak Market sa Quezon City, nabagsakan ng mga gulay at prutas, bagsak presyo rin ng kamatis. Nasa 15 pesos to 20 pesos kada kilo, depende sa laki ang bentahan ngayon. Malayo raw sa bentahan noong Disyembre na pumapalo sa 250 pesos. Hinog na po siya. Nabili na po namin hinog kaya binibenta na ng mura. Vizcaya, Bulacan, Pangasinan, Ilocos po. Nagkakasabay po kasi kaya bumabang presyo. Pero kahit daw mababa ang presyo ngayon, Medyo matumal po ngayon kahit mura. Mas kumpara po nung mataas, mas mabili po. Konti po ang supply. Parang hinahanap pa rin yung mas mababa pa. mayroon din namang sinasamantala ang mababang presyo ng kamatis. Noong mahal daw kasi ang bentahan, hindi sila nagluluto ng ulam na kailangan ng kamatis. 15 pesos lang. Mas mura ngayon kaysa noon. Noon po ba magkano pa? Naku, maabot ng 160. Babaw. Ilan po bibili niyo? 1 kilo. Luluto ako ng pinakbit. Umaasa raw ang mga nagtitinda ng gulay sa Balintawak Market na makakabawi sila pagdating ng Semana Santa na kadalasan puro gulay ang binibili ng mga mamimili. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Kinuyog ng taong bayan ng isang lalaki na nang hostage ng 2 taong gulang na bata sa Quezon City. Ang suspect kababata pa naman ang tatay ng biktima. Saksi si James Agustin. Lalapit, tamang hinala siya. Huwag kayong lalapit. Papakawan niyo po. Tensyonado ang mga tagpo sa bahaging ito ng Barangay Pasong Tamo, Quezon City, pasado alas 10 kagabi. Ang lalaking armado ng patalim, hostage ang 2 taong gulang na babae habang karga niya ito. Ang batang babae inagaw niya sa bahay ng magulang nito. Maya-maya sumakay na ang hostage taker ng jeep, karga pa rin ng bata. Sumampa rin sa jeep ang asawa ng sospek, ina ng bata at lolo niya na siya nagmaneho ng jeep. Nakasunod ang jeep sa ambulansya na hiniling mismo ng sospek. Sumusunod din sa kanila ang operatiba ng Holy Spirit Police Station na rumisponde sa insidente. Huminto ang jeep pagdating sa elliptical road. Tila aligagana ang sospek habang nakatutok ang hawak na patalim sa bata. Pinipigilan siya ng nanay ng bata pero ilang beses niya itong siniko. Matapos ang ilang minuto, na-corner ng suspect pagbaba niya sa kanto ng elliptical road at Quezon Avenue. Kinuyog siya ng taong bayan at inaresto ng mga pulis. Nailigtas naman mula sa suspect ang bata na nagtamo ng gasgas sa dibdib. Iniinda naman ang kanyang inang pangat dibdib dahil sa makailang ulit na pagsuntok ng suspect. Ginamot din ng mga rescuer ang kanang braso ng tatay ng bata na tinaga ng suspect. Kwento ng ina ng biktima, bigla na lang pumasok sa kanilang bahay ang suspect at asawa nito. Ginawa po na pumasok po kami sa kwarto. Pagpasok po dun sa kwarto, pinapatay niya po lahat ng ilaw. Kasi nga po, nang hahawi-hawi po siya ng itak. Tapos kinuha niya po itong anak ko na babae. Tapos nung pagtaga niya po, sinalag nung asawa ko. Kaya nakuha niya to. Tapos yung isang anak po namin, itinulak ko po palabas dun sa kwarto namin. Sinunod daw nila lahat ng hiling ng suspect para hindi masaktan ng bata. Ano po yung hiling niya? Na ihatid daw nga po sila sa Los Baños, Laguna. Kasi gusto daw niya magbagong buhay, ganun. Ayon sa mga taga-barangay, sinubukan pang lumipat ng ibang sasakyan ng suspect at sumakay sa isang van. Kaya po namin siya nahuli po ay meron po isang angkas ng single motor na sumakay siya na pinagsusuntok po niya. Natakot po yung isang angkas, tumumba po yung motor.
Nasa kusudian na ng Holy Spirit Police Station ang suspect na kababata pala ng tatay ng batang biktima. Kahit nasa police mobile na, hindi pa rin nagpaawat ang suspect at binasag pa ang salamin ng sasakyan. Nakumpiska mula sa kanyang ginamit na itak at kutsilyo. Wala pang pahayag ang suspect na maharap sa patong-patong na reklamo, kabilang ang 3 counts ng attempted murder at alarming scandal. Para sa GMA Integrated News, ako si James Agustin, ang inyong saksi. Inirerekomendang ilagay sa ilalim ng COMELEC control ang bayan ng Datu o Dinsinsuat sa Maguindanao del Norte. Kasunod po yan ang nangyaring pananambang doon na ikinasawi ng isang election officer. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Bumangga sa puno ang SUV na yan matapos itong paulanan ng pala sa Datu o Dinsinsuat, Maguindanao del Norte kaninang umaga. Naisugod pa sa ospital ang mag-asawang sakay ng SUV pero idineklarang dead on arrival ang nagmamaneho na si Jojo Abo. Matapos ang ilang oras, binawian din ng buhay ang misis niyang election officer na si Attorney Maceda Abo. Galing Cotabato City raw ang mga biktima na papasok na sana ng opisina. We strongly condemn the ambush incident na nangyari kanina. Iniimbestigahan na ng pulisya ang motibo sa krimen. Iniimbestigahan din ng COMELEC kung may banta sa buhay si Abo. Inaalam ko na ngayon na mukhang meron siyang request sa ang ating election officer na magkaroon ng security details kahit 2. Nitong March 18 lang, dumalo pa ang pinaslang na election officer sa pirmahan ng peace covenant ng mga kandidato sa Maguindanao. Kasunod ng pananambang, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na irerekomenda niya sa COMELEC and Bank na isailalim sa COMELEC control ang Datu o Dinsinsuat. Kung matutuloy, COMELEC ang mga ngasiwa sa lugar pati sa operasyon ng local government at kung kailangan, dadagdagan ng pulis, sundalo at checkpoint sa lugar. Kung kinakailangan, tatanggalan natin ang lahat ng gun ban exemption at the same time yung pagkumpiska ng lahat ng mga firearms na illegal dyan sa area. Kahapon may tinambangan ding barangay kagawad at barangay secretary sa Datu o Dinsinsuat. Walang tinamaan ng bala sa pamamaril pero nagtamo ng sugat ang 2 dahil sa tumalsik na salamin ng sasakyan. Base sa datos ng Philippine National Police, as of March 23, may 11 election-related violence na ang naitala. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Dahil sa sakit, humihina ang kakayahan ng ilang manok na mangitlog ayon sa Agriculture Department. Saksi, si Bernadette Reyes. Umaabot ng 11 pesos ang isang medium-sized o pangkaraniwang sukat ng itlog sa suking tindahan ni Gina. Kaya para makatipid, dito po ako sa palengke bumibili kasi mas mura dito. Sa tala ng Department of Agriculture, noong pumasok ang buwan ng Marso, may mabibili pang medium-sized na itlog sa halagang 7 pesos kada piraso. Pero ngayon, naglalaro na ito sa 7 pesos and 40 centavos hanggang 9 pesos. Sa Marikina Public Market, tumaas daw ng 10 hanggang 20 pesos ang presyo kada tray ng itlog depende sa size. 8 pesos sa amin, hindi iwan ko lang sa iba. Sa mga maliliit na tindahan, kasi dito rin sila kumukuha sa amin. Nagmahal din kasi yung manok kaya mahal din ang itlog. 8.50 pala yung medium namin, small namin 8. Ayon sa Department of Agriculture, may na-monitor na sakit sa manok na nagpahina sa kakayahan nilang mangitlog. Nagkaroon ng maraming mortality sa mga growouts ng layers. Hindi naman siya yung transboundary disease kagaya na this can be easily controlled. Sa kabila nito, sabi ng Philippine Egg Board Association, sapat ang supply ng itlog dahil sa inaasahang mas mataas na produksyon. Giit pa ng grupo, hindi dapat umabot sa 11 pesos o higit pa ang presyo ng medium-sized egg, lalo't nasa 6 pesos and 20 centavos hanggang 6 pesos and 80 centavos ang farm gate price. Yung 2 pisong additional sa presyo ng farm gate price, tingin namin reasonable. Pero kung aabot na po ng 11 pesos to 12 pesos ang medium sa retail, palagay ko po masyado na pong mataas yun. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Pinahirapan, ginutom at sinunog pa ang passport.
Ilang yan sa mga pamamaltrato dinanas ng mga Pinoy na biktima ng human trafficking sa Myanmar. At isa po sa mga biktima sinaktan kahit buntis. Saksi, si JP Soriano. Mula Pilipinas, nag-chartered flight ang ilang Philippine officials papunta sa Thailand para sunduin ang mga Pilipinong ni-rescue mula sa mga scam hub sa Myanmar. Narito nga po ang DFA at OWA upang sunduin po ang mahigit 170 na Filipino na biktima ng human trafficking. Sila po yung pinakamalaking batch na mapapauwi ngayong taon. Dahil ipinuslit pa Myanmar, Thailand pa rin ang huling tatak nila sa passport at lumalabas sa record na overstaying na. Pero pinayagan silang umalis agad sakay ng sundong chartered flight. Kabilang sa kanila si Rose, hindi niya tunay na pangalan. Kwento niya sa akin, nirecruit silang mag-asawa sa pamamagitan ng isang messaging app para mag-call center agent sa Thailand. Sa Hong Kong muna siya inilipad noon bago ilipad sa Bangkok, Thailand at isakay sa bangka pa Myanmar. Tinorture po nila kami ng asawa ko dun sa isang room. Tapos no food intake po ng halos 1 linggo po. Tuloy raw ang pananakit sa kanila kahit nang malaman pang buntis na si Rose. Tinutukan po ako ng barel. Kahit po nagmamakaawa na kami ng asawa ko, hindi po sila tumitinag. Talaga pong sinasaktan pa rin po nila kami. Kasama rin ang asawa nang i-recruit si Ron, di niya rin tunay na pangalan. Pero nang ibiyahe na sila papuntang Myanmar, pinaghiwalay silang mag-asawa. Paghiwalay po, nagulat po kasi hiwalay kong nagulat na doon po ako nagulat. Kalauna nakita rin silang mag-asawa matapos silang ilang beses ibenta ng kanilang Chinese employer sa Myanmar. Para walang takas, sinunog ng Chinese boss ni Ron ang kanyang passport. Makaawa na po ako sa technique na paano makalabas. Hindi po ako ikinayagan. Ang ginawa po, binenta ulit kami. Yun po kung binenta ako sa kabilang part po. Ibang part naman po yun. The only reason na umuwi sila ngayon is because nagsasara yung mga scam factories because the Thailanders shut off the kuryente and the internet. No? So, this is a trilateral cooperation nila with Thailand, Myanmar, and China. Ilang Pilipino pa ang nasa mga scam hub sa Myanmar, Cambodia at Laos. Pero tukoy na, lahat sila idinaan sa Thailand. Although we can go to Thailand na walang visa, it doesn't mean we can work in Thailand. So if they promise you jobs in Thailand, baka kung saan kayo dadalhin. Naiintindihan naman natin na talagang kailangan ng trabaho pero huwag na sa ganitong paraan. Pagbalik nila sa Pilipinas, hininga na sila ng mga sinumpaang pahayag para makasuhan ang kanilang recruiter. Tatanggap din sila ng tulong mula sa gobyerno. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Pinabulaanan ng PNP ang alegasyon ni Senator Bato de la Rosa na inalis kamakailan ng kanyang security escort sa Davao. Inalis na po yan noon pa pong January 13, pursuan nga po dito sa COMELEC resolution bilang pagsunod doon sa protocol pagdating po sa availment po ng security details. So hindi po totoo yung kumakalat na balita na ngayon lamang po yan inalis. And in fact, nakalimutan marahil banggitin ng ating kagalang-galang na senador na Ayon sa PNP, walang aprobadong Certificate of Authority o Exemption sa COMELEC ang dalawang security personnel ni De La Rosa. Diyan po sa Davao, kaya ito binawi. 4 lang daw ang nabigyan ng exemption na tatagal hanggang June 11, 2025. At kung susundin nga raw ang nakasad sa COMELEC Resolution 11067, 2 protective security personnel lang ang maximum na security detail na dapat ibigay ng PNP ngayong election period. Pero nakadepende raw yan sa magiging assessment ng COMELEC kung madadagdagan. Sabi naman ni Senate President Chis Escudero, handa ang Office of the Sergeant-at-Arms ng Senado na magbigay ng karagdagang proteksyon kay De La Rosa sakaling kakailanganin niya ito. Sumailalim na po sa inquest ang 6 na dayuhan at isang Pilipino na inaresto sa isang resort sa Subic Bay dahil sa umano'y paniniktik. Pinaiimbestigahan na rin ng Chinese corporation na umuupa sa resort. Saksi, si Oscar Oida. Iniharap sa media kanina ang 5 Chinese, isang Cambodian at isang Pinoy na naaresto ng NBI Cybercrime Division sa isang island resort sa Subic Bay nitong March 19.
Nakuhanan sila ng mga gadget na may kuha sa mga US Naval vessel at iba pang barko sa lugar. At pinaniniwalaang nagsasagawa sila ng paniniktik. We recovered a piece of paper written in Chinese. And when translated, ito po, nakalagay po dito yung date, time, and yung barko na lumabas at pumasok po sa Subic Bay Port. Meron din umanong kuha sa mga joint activity ng ating armed forces. Meron pong mga resupply mission doon. Ito po yung mga surveillance photos na recover po natin. So makikita po natin, meron pong mga kargamento po na tinatransport going inside po doon sa military base natin. Ang ikinababahala pa ng NBI, labas-masok sa bansa ang mga naaresto. This is very disturbing. This is getting very alarming to all of us. Nakikipag-ugnayan na ang NBI sa SBMA o Subic Bay Metropolitan Authority para imbestigahan ang Chinese corporation na umuupa ngayon sa island resort. And for the possible cancellation ng contract nitong Chinese corporation over this territory, dahil nga po itong territory na to, itong island na to may be exploited as a vantage point for ISR operations. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga foreign national. Ayon naman sa Pinoy na kasama nila. Driver lang. Ano ka naman ikaw ng driver nila? Umay ka doon. Gano'n ka nakataka? Sumailalim na mga suspects sa inquest proceeding at naharap sa paglabag sa espionage law at iba pang reklamo. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Inilabas ng social weather stations ang resulta ng kanilang pinakahuling voter preference survey para sa mga senador. Ating saksihan. Sa Social Weather Station Survey na komisyon ng Strat-Based Consultancy, 13 pangalan ang nasa listahan ng mga posibleng manalong senador sa eleksyon 2025. Ito ay sina Senator Bongo, Representative Erwin Tulfo, broadcaster na si Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto, incumbent Senators Lito Lapid, Ramon Bong Revilla at Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senator Bato de la Rosa, TV host na si Willie Revillame, Makati Mayor Abby Binay, dating Senador Manny Pacquiao at Congresswoman Camille Villar. Sa pamamagitan ng face-to-face interviews, tinanong ang 1,800 registered voters sa buong bansa kung sino ang iboboto nila sa pagkasenador kung gagawin na ang eleksyon noong panahon ng survey. Isinagawa ang survey noong March 15 hanggang 2025. Ang survey ay may margin of error na plus-minus 2.31%. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Paribagong panghaharas mula China ang naranasan ng mga barko ng Pilipinas habang namamahagi ng ayuda malapit sa Panatag Shoal. Lumala ang tensyon na mag-deploy pa ang China ng mga inflatable boat na isa-isang lumapit sa mga mangingisdang Pilipino para itaboy ang mga ito. Saksi, si June Veneracion. Habang naglalayag sa direksyon ng Panatag Shoal ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, Lunes ng umaga. Biglang nagpakita ang isang barkong pandigma ng China. May isa pa silang warship na wala sa video. At di nagtagal, isa-isa nang naglabasan ang 7 namang barko ng China Coast Guard. Philippines 3009. This is China Coast Guard 5303. Airtail cross and leave immediately. Or will take strong action on you in accordance with the law. China Coast Guard 5303. This is PRP Dato Balinsosa, MMOV 3009. You must stay clear of our route. Over. Ang 4 na barko ng BFAR at 2 mula sa Philippine Coast Guard, tinapatan ng mas marami at naglalakihang barko ng China. Roger, monitor. Nagkaharangan sa layong 28 nautical miles patungong Panatag Shoal. Sakto maski papano, dahil dito sila makikipagkita sa mga Pilipinong mangingisda na bibigyan nila ng ayuda. Kahit takot, walang magawa. Siyempre, dito tayo nabubuhay sa pamilya natin. Habang namimigay ng krudo at iba pang ayuda, binasag ang katahimikan ng malakas na tunog ng sirena mula sa CCG vessel 5303. Bukod sa naglalakihang barko ng Coast Guard ng China, ay nag-deploy na rin sila ng mga inflatable boat para makalapit ng husto sa mga mangingisdang Pilipino at maitaboy sila palayo
ng Panatag Shoal. Lalo pang tumaas ang tensyon nang isa-isa nang lapitan ng mga inflatable boat ang mga mangisdang Pinoy. Itinaboy ang mga mangisdang Pinoy kahit pa nasa 120 nautical miles lang ang Panatag Shoal mula sa mainland Luzon. Pasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Habang ang China, mahigit 400 nautical miles ang layo. Ganito ang plugin lang, sir. Ang bubuli. Masakit talaga, sir. Kaya sa atin to, bakit nagkaganito? Reklamo ng mga mangisdang Pinoy. Matagal na silang ginigipit at hindi pinapalapit ng China Coast Guard sa Panatag Shoal na kilalang mayaman na pangisdaan. Masakit sa amin dahil siyempre bawal na kami mangisda dito eh. Lugar namin to eh. Lugar natin to. Dapat tayo nagpapaalis sa kanila. Pagkatapos ng resupply mission, sinubukan pa ng BFAR na makapagsagawa ng maritime patrol para makalapit sa Panatag Shoal. Kaya kahit patakip silim hanggang dumilim, tuloy-tuloy pa rin ang pagbuntot at pagbantay ng China Coast Guard sa mga barko ng BFAR. Mag-aalas 7 na ng umaga, March 25, at ito wala pa ring tigil itong China Coast Guard Vessel 5303 sa pagdikit dito sa BRP Dato Balinsusa na aming sinasakyan. Sa kabila ng harassment na naman ng China, Ang mga mangingisdang Pilipino ay naprotektahan because of the deployment of the Philippine Coast Guard and BFAR vessels. Nakatanggap sila ng fuel subsidy. So, I think this is a successful mission. dahil hindi nakalusot sa pagbabantay ng China, hindi na nagpumilit ang BFAR na makadikit sa Panatag Shoal. Pero babalik at babalik pa rin daw sila para ipakitang hindi sinusuko ng Pilipinas ang Panatag Shoal sa China. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Ang Rodrigo Roa Duterte. Naisumite na ng Office of the Prosecutor sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ebidensya kaugnay ng kinakarap niyang kaso sa International Criminal Court. Sa eksklusibong panayam naman ng GMA Integrated News sa tagapagsalita ng ICC, ipinaliwanag niya ang tungkol sa interim release na planong hilingin ng kampo ni Duterte. Saksi, si Marie Zumali. Ang prioridad ngayon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang makakuha ng interim release o pansamantalang kalayaan mula sa International Criminal Court. Sa exclusive interview ng GMA Integrated News, sinabi ni ICC spokesperson Dr. Fadi El Abdallah na ang mekanismo ng interim release ay bilang pagrespeto sa prinsipyo ng presumption of innocence. Pero kapag ang isang suspect ay inaresto, may mga kailangang ipakita ang depensa. And that presumption of innocence means that the principle should be the freedom of the suspects and not their detention. When the judges issue an arrest warrant, that means that they believe that the arrest of this specific individual is necessary, either because he or she are still committing crimes, or because he or she would not appear before the court and cooperate with it if the court issued a summons to appear and not an arrest warrant, or because they believe that maybe without arresting this individual, they may be creating obstacles or threats to the proceedings, to the investigation, or to the witnesses. So they have to justify that. Sa proseso ng ICC, kapag pahaharapin ang isang suspect, pwedeng mag-issue ng summons o ng warrant of arrest. Pag summons ang pinalabas, naniniwala ang mga judges na kusang haharap sa kanila ang suspect. Kapag warrant of arrest ang in-issue, may pag-aalinlangan ng korte. An interim release can be requested if there is a possibility to put in place measures and conditions to ensure that if a person is released, none of that would happen, and that this person will be brought again before the court if the judges order so. And that means that there is a different set of conditions that needs to be checked. Ang mga kondisyong ito ang titignan daw ng korte kung masusunod. Sa nakaraang mga kaso, nilimitahan ang galaw ng nasasakdal, pinagbawalang makialam sa investigasyon, bawal kumausap ng mga testigo, at hindi siya maaaring gumawa ng public statements. Sa kaso ni Duterte, ang gusto ng kanyang pamilya, pabalikin siya sa Pilipinas. Ang sabi ni Dr. Al Abdallah, mahalaga kung payag ba rito ang bansa kung saan pakakawala ng suspect, na makipagtulungan ito at susundin ang mga kondisyon na kaakibat ng interim release. Does this country accept
this release if the court is ordering certain conditions and measures to be put in place to ensure that he will not be in contact with this or that he will not be threatening the investigation, that he will be brought again before the court when the judge's order. Does the country accept these conditions and measures or not, and so on. So as a matter of general principle, there is all these conditions and questions need to be discussed before the judges, and then the judges will decide whether or not to grant an interim interim release with or without conditions, as I mentioned. Nasa kamay rin daw ng ICC judges kung saang bansa ibibigay ang kustudiya ng suspect. Now, as a matter of principle, the ICC can enter into general agreements for interim release or for other purposes with different states, but can also enter into ad hoc agreements with certain states for specific cases. Isa sa isyu ng kampo ni Duterte ang paraan ng kanyang pagkakaaresto. Ang malinaw, sabi ng ICC, paano man naaresto si Duterte, nasa ilalim na siya ngayon ng jurisdiksyon ng ICC. At ang mga umano'y krimen na nangyari at inirereklamo sa kanya ay naganap ng bahagi pa ang Pilipinas ng Rome Statute. So crimes allegedly committed during this period in Philippines were under the ICC jurisdiction and remain under the ICC jurisdiction. Samantala, sinabi ng ICC Office of the Prosecutor na na-disclose na sa defense team ng dating Pangulo ang ebidensya kaugnay sa kinakaharap niyang kasong murder as a crime against humanity. 181 items ang dinisclose ng prosekusyon noong March 21, alinsunod sa utos ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Nasa The Hague, Netherlands na ang mag-inang Hanilet Avancenia at Kitty Duterte para dalawin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpaabot sila ng pasasalamat sa lahat ng sumusuporta sa dating Pangulo. Ayon kay Kitty, mabuting kalusugan ang hiling niya para sa amang magdiriwang ng ika-80 kaarawan sa Biyernes, March 28. 47 araw bagong eleksyon 2025, patuloy sa pagsulong ng kanilang mga plataforma ang mga tumatakbo sa pagkasenador. At kabilang po dyan ang kanilang mga plano para sa kultura, kalusugan at agrikultura. Ating saksihan. Nangako magiging boses ng mga LGU sakaling mahalal si Abby Binay. Pagpapalawin ng termino ng barangay leaders ang isinusulong ni Senador Bong Revilla. Proteksyon sa maliliit na mangingisda ang pangako ni Bonifacio Bosita. Problema ng mga magsasaka ang inalam at naisutukan ni Alan Capuyan. Pagsulong sa musika, kultura at sining ang idini ni David De Angelo sa Bulacan. Si Angelo De Alban bumisita sa mga palengke sa Iligan City. Pagkamit ng abot-kayang pabahay ang tinalakay ni Leody de Guzman sa Baras, Rizal. Si Senador Bongo nananawagang ilapit ang serbisyo medikal sa mga komunidad. Si Ping Lacson nangakong tutulong na mapaunlad ang turismo sa Romblon. Agritourism naman ang isinusulong ni Senator Lito Lapid sa Bohol. Pagpapalakas ng oversight function ng Kongreso ang naistutukan ni Rodante Marcoleta. Pagpapataas sa kita ng mga magsasaka at mangingisda ang idinidiin ni Kiko Pangilinan. Pagpaparami ng trabaho sa kanayunan ang ipinananawagan ni Ariel Quirubin sa isang forum. Gender equality ang isinusulong ni Congresswoman Camille Villar sa Leyte. At dagdag pondo at scholarship para sa nursing students ang itinulak ni Bam Aquino. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Opisyal nang kumalas si Senadora Amy Marcos sa senatorial slate na ine-endorso ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng senadora, may mga hakbang na ginawa ang administrasyon na salungat sa mga paninindigan at prinsipyo niya. Kaya hindi na niya magagawang mangampanya kasama ang iba pang kasapi ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Mananatilian niya siyang independent. Dagdag ni Senadora Marcos, sa mga susunod na araw niya babanggitin ang mga hakbang ng administrasyon na salungat sa kanilang prinsipyo. Ayon naman kay Alyansa Campaign Manager na Botas Representative Toby Tiangco, iragalang nila ang desisyon ni Senatora Marcos. Isang lalaki nagpamalas ng kabayanihan sa Peru.
Habang nakatali ang katawan sa lubid, sinuong niya ang lumalagas ang ilog para masagip ang pusang tila stranded sa gitna. Binabayo ng malakas na ulan ang lugar nitong mga nakaraang linggo kaya umapaw ang mga ilog. Pinangangambahan din ang posibleng pagguho ng lupa roon. Posibleng simula ng EDSA rehabilitation sa Holy Week. Ayon po kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, target unahin ang 2 lanes mula Pasay hanggang Guadalupe. Bilang paghahanda po yan sa mga pagtitipon ng ASEAN na may mga aktibidad simula sa Mayo. At sa northbound lane naman, target simula ng pagsasaayos sa 2 lane mula Balintawak hanggang Monumento. Aliw na aliw ang mga netizen sa bagong video ng mag-asawang Dennis Trillo at Janeline Mercado. Si Dennis nag-ala dentista habang nakaupo sa dental chair si Janeline at may suot na cheek retractor. At tila nagkapalit naman sila ng pwesto sa isa pang video at si Dennis na ang pasyente. Tinawag na isang digital travel platform na isa sa fastest-growing travel destinations sa bansa, ang Siquijor. At sikat na aktibidad dito ang Tarzan Swing na ang paglambitin pwedeng maladyosa. Pero ang iba nauwi sa pagiging kwela. Saksi, si Nico Wahe. Flying like a fairy ang peg ni It's Showtime host Ann Curtis habang nakalambitin sa viral na Tarzan Swing sa Cambugahay Falls sa Lazi, Siquijor. Sikat na atraksyon niyan doon. Kaya ang turistang si Lynn, umasa rin. Yun nga lang, halos masipa niya ang nanonood niyang mga kaibigan. Kinagiliwan tuloy ng mga netizen ang anilay expectation versus reality na pag-swing tulad ng kay Ann. Ang nakaaaliw na video niyan, umabot na ng 1.9 million views sa TikTok. Hindi ko rin pinalampas ang pagkakataong mag-ala Tarzan ng mapasyal kami riyan. 1, 2, 3, go! Go! Hindi rin nagpahuli dyan ang aking may bahay. O diba? Kakasaka ba? Talagang napakaganda ng tanawin sa Siquijor na isa sa mga fastest growing travel destination sa bansa ayon sa isang digital travel platform. Kung ikukumpara raw ang bilang ng accommodation booking nito mula January hanggang November 2024 sa kaparehong panahon ng 2023 ay malaki ang itinaas nito pagdating sa international travelers. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.